O mga kababayan, ganito ang pagtanggap ng mga OFW kay dating Pangulong Duterte. O, di ba? Para silang nakakita ng artista, mga kababayan. Oh? OFW, puno pa yan ha, kalsada, hanggang doon mga kababayan. Ganyan ka-rockstar si Tatay Digong, mga kababayan. Sa mga OFW. Samantalang si Bangag mga kababayan. Ngayon, nagpasikat, nagpunta sa Villamor Air Base para salubungin etong mga umuwing mga OFW galing sa Middle East, mga kababayan ha. Si BBM. Okay. Walang pumansin, Diyos ko Lord. Si Marcos tinuring na parang hangin. Eto na siguro mga kababayan, no? Eto na siguro ang itsura talaga ng negative na rating. Tingnan nyo ha. Hindi talaga pinansin mga kababayan ng mga OFW galing Middle East. Eto sila ha. Nag-aantay si Bangag mga kababayan na mayroong mag-shake hands sa kanya. Tingnan nyo ha. Ayan. Nakapalakpak na lang siya mga kababayan. Nag-aantay yun siya na may mag-shake hands. Ganyan na siya mga kababayan. Oh, ganyan. Ready to shake hands. Tingnan nyo ang mga OFW mga kababayan. Oh. Tingnan nyo. Dinaan-daanan lang si Bangag mga kababayan. Oh. Dinaan-daanan. Oh, imposible namang hindi siya nakita, no? Tumalikod na lang siya. Oh, tumalikod at nakaganyan na lang siya mga kababayan. Oh, dahil hindi siya pinansin ng mga OFW. Napailing-iling na lang siya. Talagang dinaan-daanan lang mga kababayan ng mga OFW. Oh, yan ang napala mo, Bangag. Yan ang napala mo. Ready pa naman siya mga kababayan. Oh, ready na siya mag-handshake. Dahil ito ang gusto niya na purihin siya. Salamat. Handshake dito, handshake doon. Ngayon, wala man lang nag-alok ng kamay. Ayaw madumihan ng mga OFW kanilang kamay mga kababayan. Tumalikod. At nagkunwari na lang mga kababayan na may kausap si Gatchalian. Hindi pinansin ng mga OFW. Oh, dismayado ang Bangag. Ito ang totoong nangyari. Dahil mayroong isang OFW mga kababayan sa PCO, yakap si Bangag mga kababayan, paiyak-iyak. Yun ang kanilang pinost. Pero eto, mayroong nakapag-video mga kababayan sa actual na nangyari. Sinalubong ni BBM, wala man lang kumamay sa kanya. Bye! Ganyan siya. Ako na lang mag-handshake sa akin sarili. Tingnan nyo yung Bangag mga kababayan ha. Ito tingnan nyo dito. Bye! Kawawang Nagba. Hindi man lang pinansin, dinedma mga kababayan ng OFW. Good job mga OFW. Paano? Hindi mo mapipilit mga kababayan. Hindi mo talaga mapipilit na mahalin ka ng mga tao. Yan ang hindi mo mabibili, Bangag. Ang respeto sa iyo ng mga tao at pagmamahal sa iyo. Hindi mo yan mabibili dahil kahit anong bigay mo ng ayuda, kung magnanakaw kayo at inutil at sinisira nyo ang bayang ito, talagang kamumuhian kayo. Kamot ulo na lang siya. Umalis na mga OFW, hindi man nakapinansin. Nilipat galing sa Villamor Air Base papunta doon sa Anaiya mga kababayan. Sinalupo pa ako parang natulala mga kababayan. Ano ba to? Di na lang sana ako nagpunta. Natulala. Yan ang bakala. Napakamot na sa puwit mga kababayan. Masakit ang aking puwit. Discomfort na naman ba ang yung mga puwitan, Nagba? Tulala talaga mga kababayan, Hindi pinansin Yan ang bagay sa iyo, Bangag. At bakit ganyan mga kababayan ang reaksyon ng mga OFW sa kanya?
Narito ang explanation mga kababayan. Tumpak na tumpak ang explanation na ito ni Naka Eric at ni Dr. Lauren Badoy. When Bangag sat in office, I was so shocked. Shakira! I was so shocked because the government was being run like a sari-sari store. Parang sari-sari store mga kababayan ang pagpapatakbo sa gobyerno. Diyos ko Lord. Ito si Marcos mga kababayan kung hindi lang naman pala siya malunong mga kababayan maging presidente. Hindi na sana siya nag-ambisyon. Sinira lang niya ang mga kababayan Pilipinas. Nagnakaw pa. To Lord. By a bunch of Forbes Park brats, drug addicts na walang alam. Zero Tungkol talaga. Wala talaga. Hindi nga matapos sa pag-aaral mga kababayan. Yan lang ha. Hindi natin sinisisi yung ilan mga kababayan na maraming kababayan natin na hindi nakapagtapos dahil sa kahirapan. Hindi sila nakapagtapos mga kababayan dahil pinagkaitan sila ng tadhana. Dahil sa gobyernong mga kababayan, kurakot, biktima sila. Kaya hindi sila nakapagtapos. Dahil sa kahirapan. Ito si BBM. Nasa kanilang lahat mga kababayan, pinag-aral pa sa Oxford, kung saan-saan mga kababayan. Hindi natapos kung hindi lang nabigyan ng special diploma, hindi makagraduate yan. Talagang dyan pa lang mga kababayan, dyan pa lang. May diferensya na. Kumbaga, minana lang nila yung mga pwesto nila at nakakarating sila sa kung saan-saan sa lipunan dahil mana sa tatay nila, sa apelyido ng tatay nila. Pero sa totoo lang, mga tamad sila at tamad hindi nila ginawa yung homework nila kung paano ba intindihin ito. No? Unlike the Dutertes, okay, mana ni Inday talaga yung kanyang apelyido. Totoo yun. Pero si VP Sara, mga kababayan, mayroong sariling identity. Although andon pa rin yung basic mga kababayan na tapang at malasakit. Pero mas stricto pa kaysa kay Tatay Digong mga kababayan. Pagdating sa pamumuno, mas stricto pa. But look at her. She does her homework. Galing-galing niya. Alam niya ang andar ng bureaucrasya. Alam niya kung anong desisyon ang gagawin. That very basic knowledge. So my point here, with regards to the story of Ramil Madriaga. Ay, nako, You Madriaga. can see here very, very clearly the scriptwriters, the Bangag administrators. Siya ba talaga ang gumawa sa kanyang affidavit mga kababayan, si Madriaga? Dahil nagkamali siya isa pangalan niya mga kababayan. Nagkamali. Mayroon bang ikaw ang nagsulat, nagkamali ka pa sa pangalan mo? Yan ang pinunto mga kababayan ni attorney, anak ni Paulo Panelo, anak ni Salvador Panelo. Nagkamali pa sa pangalan niya si Madriaga. The ones who are there now, they have zero knowledge about how government works, no? You don't just say, pwede bang sumali sa Presidential Security Group? Diyos ko po, di ba? Parang sari-sari store, ganun yung ginawa. Pero magugulat ka, kasi consistent naman talaga sa standards nila. Di ba? Very consistent. Like, sumabog ang Middle East crisis, ang naglabas ng statement ay ang PNP. Yung mga ganun. Yan, bakit, no? Di ba? Yung mga labo, di ba? Yung parang wala nang, ito, communications, itong si Claire Castro, pero ba siyang kino-communicate na government program? Wala. Diba? Puro pagpatama sa, basta it's really puro atake mga kababayan sa Sara at sa mga Duterte. Yung si Claire Castro mga kababayan, wala yung ibang ginawa kundi mang atake. Pinapasahod pa yan natin ha. You know, the one thing that really is so startlingly clear about the Marcos administration is how wildly incompetent they all are. Lahat sila wildly incompetent. Across the board. Wildly incompetent. Everyone. We really are run by buffoons. Buffoons. So that something like that, no? A claim like that. Narinig na natin yung kwento niyan level na yan. Kay Trillanes yan Amoy na amoy pa yung Christy Trillanes dyan At saka amoy din yung group effort dyan nila John Vic Remulla. Yan sina John Vic mga kababayan bumangag Diba? So you can see the arrogance, the ignorance, no? I mean, I have never seen such wildly incompetent fools in government in all my life ever. That's not an accident because now we have a president who's the worst ever, hands down. Hands down, abysmal. No capacity for leading a country, not one decisive bone in his body, of course, because he's a drug addict, no? Talagang lutong-luto na yung utak niyan. At hindi ko yan sinasabi na I'm just saying it matter-of-factly because it is a fact. It's like I'm saying, he trained today. Bongbong Marcos is a drug addict. Yan, tapos, di ba? Yun. Si Amy na mismo ang nagsabi, ha?
Si Amy na mismo. What do you expect from a drug addict? What do you expect from a drug addict? 'Di ba? So, maganda yung Wala na nilabas ni tagang Colonel- other explanation mga kababayan kung bakit nagkakaganito tayo is wala na talagang ibang explanation. Drug addict. Now, unless patunayan niya hindi siya drug addict mga kababayan, hindi talaga mawawala sa kanya yung bansag na yan. na chika na statement niya. Lalong-lalo na kapatid ka na mismo ang umamin ha. Kapatid na mismo ang umamin na Addictus Benedictus si Marcos. Again, it gives you a very clear picture of how the Vice President and soon President how very professional, very alam mo, nakakatawa doon, Eric, no, mga kababayan, minamaliit ng mga oligarkyo si PRRD kasi how dare you, taga Mindanao ka tapos nandiyan ka sa Malacanang. Ayun pala mga kababayan, si Tatay Digong lang kapag pabayad sa mga oligark na ang daming utang. Pala utang pala kayo Yang amin yung teritoryong yan. But PRRD was such an elegant statesman. He knew his Elegant protocols. He knew statement. how to handle. Ang galing-galing niya talaga. So, Ang sa totoo galing, lang, ito, ang mga galing ito, mga kung- squatter yan. Talagang ugaling squatter, mga magnanakaw. And nothing is ever enough with them. No? Walang tigil. Eric, you just shared with us this Uubusin morning na nagbibigayan sila ng kanilang allowance Yes. at 2 million. 2 each. million. How much? Mayroon na namang allowance ang mga animal mga kababayan. Ay nako, 2 mga million, buaya, your mga Easter buaya, bonus. mga buaya. Easter break bonus, May bonus pa Easter. ang nakuha nating datos, 620 million pesos. Bonus na naman yan para sa mga buaya mga Ang kababayan. ginamit sa gitna ng krisis. You're correct. Sa Hindi gitna lang ng incompetent, krisis. hindi lang insensitive, Sa gitna ng krisis yan ha. kundi ang kakapal, ang garapal. Kapal lang face. No, garapalan Face talaga. lang. Ang kakapal ng pagmumuka. Yung term mo nga, ma'am, na panghawakan ko yun, hindi marunong mahiya. Walang Kapal ng mukha, hindi marunong mahiya. nikatiting na konsyensya sa kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Mantakin mo mahigit 600 million pesos, ipamumudmud nila. Pera po ito ng mamamayan. At mga kababayan, wala pong anumang resibo, walang anumang liquidation na required. Certification lang. Basta Easter break bonus. Bahala kung anong gagawin mo. Ilalagay mo lang doon, noted for consultation among my constituents. Bugok. Bugok! At ito ang may pasimuno, Ma'am, si Romualdez. Ay, Romualdez. Ginamit niya rin Hindi. Dati pa yan certification. Si Romualdez lang ang mga kababayan. Talagang nag-exploit. Si Lacson ang niyan pasimuno yan certification lang. Si Lacson. Pa-certify lang na okay na. si Boji D. At hindi lang ito. May mga early releases na mga district projects na nagrereklamo noon ang National Unity Party, pinarelease na rin kahapon through Sandro Marcos. Basta, Ay, nako, with a promise si that they're going to Charias. sign the committee report of the Committee on Justice and they're going to vote to impeach the VP or Vice President sa Ayan na naman mga kababayan, gumastos na naman para lang, ma-impeach lang si Sara. Duterte on plenary meeting or on a plenary hall next week or after the Holy Week. You know what, no, Eric, mga kababayan, yung 2028, no, ang lapit lang nun. So, yung mga mag-sign yan, babawian yan. So, mamimili sila ngayon, nababawian sila ng taong Babawian bayan. talaga Kasi yan. record breaking, record high yung bumoto kay Inday. Ang lakas ng mandato niya, 'di ba? So, yung mamimili sila ngayon, no, meron silang 2 years na kakampi sila dito kay Marcos. Kakampon. Pero mawawala na yung kanilang political career. Dahil babawian sila ng taong bayan. Ganyan kalakas si Inday. Very popular. 1 billion% hindi magpapaareglo. Tandaan ninyo. Why would a stupid fool like you, no? Unless Yeah. gahaman ka, Gahaman. why would you align yourself with someone whose trust and approval ratings is historic low? Kiss of death talaga yan. Below Kiss zero. of death. Below zero. Kapit mo ang kamatayan, hayop kayo. Sige, kunin Hayop. niya yan. Pero, lalo lumalakas si Inday sa opinion ko kasi nagkagalit ang taong bayan at ang naririnig nila sa utak nila ngayon. Yan, Maghihiganti. Wala nang ibang mga kababayan Kung gusto nyong maghiganti mga kababayan sa mga magnanakaw na ito, wala nang ibang kandidato na gagawa niyan kundi si VP Sara lang. Dahil yung mga kandidato ni Marcos, si Hontiveros, may utang na loob yan
Sina Tulfo, may utang na loob yan, mga kababayan, kay Bangag. Hindi yan mapapanagot ang Bangag. Takpan ninyo yung isa't isa. Mm. Ang naririnig nila yung boses ni Inday. Hindi Mhm. pwedeng walang managot. Mm. And Inday will become president on the shoulders of the Filipino people Mm. who are really enraged by itong panggagahasa ng mga magnanakaw na ito led by Magnanakaw. Bongbong Marcos. Hindi pwedeng walang managot. Managot. May 1 managot million dito. At alam percent. mo kung kilala nyo si Inday, tignan nyo naman, no? Lahat na binato sa kanya, 'di ba? Pero Nakatayo pa rin. Yeah, bilib ako talaga, Eric, no? Galing talaga. No? 4 surveys. Siya pa rin po ang pinagkakatiwalaan. Siya pa rin po ang kinikilala na tamang leader ng ating bansa in spite of all the billions of pesos. Dirty propaganda operations, Dirty. total mercenary and attack dog operations, Attack dog Clecasto. political demolition, pinakidnap ng tatay niya, kung ano-anong mga intriga na ang ibinato, kinokontrol pa pati ang corporate big, oligarchic media controlled. Alam mo, Lahat Eric, po ibinato sa kanya, wala, nakatayo pa rin siya. alam mo, Eric, no? May nakikita kasi ako, no? About Inday, yung pagkidnap kay PRRD, no? Biro mo yung lakas ng kapangyarihan ni PRRD, lahat yun nakuha ni Inday. Dahil ginawa ninyo yan sa tatay niya, na-invest lahat yung power na yan kay Inday. Lahat yan Tama. binigay ng taong bayan kay Inday. So on top of her own political power and her personal power, her sovereignty, dinagdag mo pa yung living legend na yung tatay niya ginanyan ninyo. Bakit sila? Eric, may tanong ako. Kasi talaga iniisip ko talaga to na talagang hindi ko Bangag ko kasi maubos sila. maisip. Wala Ah, na diba? iba. Wala na ibang reason kundi addict. Maybe you can enlighten me. Addict. What was the thinking going on in the minds of Wala, addict kasi this? They're supposed May tawag dyan si mga kababayan, si Jonathan Morales. Tripping ng addict. Oh, yan ang ginagawa nila, tripping ng isang addict. Delikado mga kababayan, matripan ka ng addict. Kagaya na sa isang addict sa kanto. Disgrasya ka talaga. Disgrasya ka. to be seasoned politicians. Ito mga nag-group effort na ito. And yet, Bumangag, no? what a blunder. Blanda. Ang isang factor dyan, ma'am, arrogance. They believe that it will only be temporary for the Stupidity. Stupidity. people to react at hindi totoo na may mass base or may mass following at may political base ang mga Duterte. That is an underestimation because when you are arrogant, you will always underestimate your your Diba, dati mga kababayan, nagyabang pa sila. Mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte. Nang loko sila mga kababayan, pinagtawanan. Walang ibang naniwala mga kababayan, kundi sila lang. Naniwala sila kasi nungalingan sa kanilang sarili. O ngayon, nakita na. Nakita na ang pagka-negative nila mga kababayan sa aktual na enemy. You're right. So in-underestimate talaga nila si Duterte, ang mag-ama. They are underestimating na overbloated ang sinasabing millions of the Duterte supporters. So si Marcos at sila Romualdez are believing na it will only be a temporary reaction but it will not be amounting to any such huge Ang kanilang plano kasi mga kababayan, siraan nila si Sara Duterte in 5 years mga kababayan. Masisira na daw, tapos si Martin Romualdez mamigay-migay ng ayuda for 5 years. Alangan naman daw hindi babango. Hindi yan bumango. Hindi pumalo ng 1% mga kababayan. Kawawang tambaluslos. Ngayon, bumabalik-balik na naman mga kababayan sa sa pamimigay-migay ng ayuda. because ang tao boboto sa mga Duterte pero pagdating sa mga pagkilos sa lansangan, hindi yan automatic. So nagbubunga yan mula doon sa arrogance. So tama ka, yung kanilang arrogansya, yung kanilang pagtingin sa tao na mababa ang kaisipan at mababa ang kaalaman is always nangingibabaw yung kanilang kahambugan sa sarili nila. Kahambugan! Kapunyat. Wala na Below zero. Pababa ng pababa. Spaghetti. Wala na. Hindi na pinansin, di ba? Principle po ito. Bagamat hindi nagkaroon ng actual na millions sa pagkilos kaagad sa lansangan para pabagsakin si Marcos, pero yung total rejection tuloy-tuloy in 4 different surveys, bagsak below zero si Marcos. Below actual na zero. approval rating ay isang pagpapakita na tama ka, Ma'am Lorin, blunder yon
At underestimation yon sa kakayanan ng taong bayan na manindigan at underestimation yon sa pagmamahal ng mamamayang Pilipino sa isang uri ng pamumuno na ipinakita ng isang Rodrigo Duterte. So ang ibig mo sabihin, Eric, na underestimate nila, akala nila makakalimutan ng Pilipino si Yes. akala nila huhupa yung galit. Yan. Ah, Hindi nila na-estimate na mas lalong uminit yung pagmamahal ng tao. Uminit kay ang ulo. PRRD. Mas Correct. lalong, walang nagle-let up. In fact, baliktad. Mas lalong, for every day na nandyan si PRRD, mas lalong nagagalit ang Pilipino. No? I Pero agree. may nakita akong may nakita akong bagong footage nung kay PRRD. Yung sa Villamor. Yung sa Villamor. From the back, kinuha. Mm. Papakita ko, hanapin ko dito, tapos pakita ko sa inyo. Para Ano pala? hindi na Anong ako nangyari mag- doon? Isang iiyak dito. Oh. Ang ibig Sige. sabihin, no? Ang ibig ko sabihin, the role that social media plays, that the internet plays, no? Na wala nung panahon nung tatay ni Bongbong Marcos, tingin ko yun yung game changer. Tingin ko yun yung hindi nila maitago, no? Tapos ngayon, may nilabas na video ang ABS, no? Na canned yung ito si Marcos nasa crowd siya, tapos may Marcos! ingay na parang pinagkakaguluhan siya, pero AI yung sound. So nagiging desperado talaga sila. Ay, nako! Kasi alam mo, tignan mo na lang yung Wala talaga pumapansin kay Bangag, mga kababayan. Ang ginagawa nila, pinapalakasan yung yung music. itsura Kumbaga nila. sa picture, ma'am, na edit, na superimpose ang sound. Kunwari, Yeah. ang taong bayan ay mahal na Yeah. mahal siya. Mm. Yeah. Pero ma'am, ano yun ma'am, sinupalpal yun kahapon. Nagbigay ng ayuda ang Department of Energy at DOTR sa mga tsuper. Ang sigaw ng mga Duterte. tsuper, Duterte. Mm. Yeah. Duterte. Umiingay, libo-libong mga tsuper. Eric, Samantalang ayuda yon ni Marcos. Oh. Well, hindi lang yun, Eric. All over the world, meron isang lumabas na video na nag-super viral, millions. Mga seamen, mga Pilipino, Yung mga seafarers. seafarers na Sa nagbabang. Ay, oo, maganda yun. Oh, grabe talaga, millions yung views. I agree to that. Grabe yun. Kaya kahapon, ma'am, mukhang pinatigil yung pinabreak mo na yung pagbibigay ng ayuda na I think 3,000 pesos. Mga tricycle driver, jeepney driver. Ang sigaw ng mga tao. Duterte. Napahiya yung yung organizer ng DOE at sa Buti nga sa inyo, mga hungas. Department of Energy tsaka ng DOTR joint activities yata yan, ma'am. Sinabihan, hindi kayo bibigyan yan. Rain. And every time si Bongbong Marcos ay pumupunta sa public gathering, may sumisigaw ng Duterte to really make him feel that you are not wanted. Talaga. People do not want you anymore to stay Si Marcos in ang power. nagpapakidnap Nakikita yan, ma'am. kay Tatay Right, Digong. ma'am. And I hope the Filipino people become the kind of people where corrupt politicians will be Ganyan din talaga bastusin, mga kababayan, kung gusto duraan. afraid to show their faces in public dahil babatuhin kayo. Sana maging ganyan tayo. Huwag tayong ngingiti-ngiti na dyan sa harap natin yung Paplastikan, kagaya ng ibang politician. Kailangan dahil siya ang presidente, punyeta, tinlakawan kayo niyan. Sinira ang bansa natin yan. gumahasa sa atin at sa mga anak natin. Batuhin nyo yan, putang inang yan. Diba? Dapat ganyan tayo. Dapat sila ang matakot sa atin. Baka ma-inciting ka niyan, ha? Para hindi tayo ma-inciting to sedition, mga kababayan, sasabihin na natin si Bangutan, wag pansinin, kagaya ng ginawa ng mga OFW, mga kababayan, na deadma, buti nga sa kanyang bangag. Yung ginagawa ngayon ni Bangag na siya pa yung nananakot, pasista talaga yung hayop na yun. Hayop. So, ayoko kasing masayang itong dinadaanan natin na napakadilim, napakasakit, napakabigat, no? Ayokong masayang. I think that this was meant to happen in order for us to change as a people. At isa yon ay dapat tayo yung taong kinatatakutan ng mga magnanakaw na ito. Kasi nakita nyo naman, ang kakapal ng mga muka. Wala Kakapal silang na mga takot. face. Wala silang hiya. Nasa gitna na ng lahat is maelstrom. Pero, nagbigay pa ng bonus sa isa't isa. For Grabe. Easter. Bonus, no? 2 million daw. For what? For Easter. Kasi Easter di ba? 600 million, ma'am. Ha? That's too much. That's so much of Too money much. from the people na naghihirap. 600 million pesos po.
mga kababayan, can feed several weeks ng mga gutom na pamilyang Pilipino, Ma'am Lorin, na walang trabaho at walang kita ngayon. And on the face of around 3 million unemployed. Yan, Tapos isa pa. mamimigay ka dyan. One on top of the other, may maleta na nga sila, lalaki na mga sweldo nila, may mga bonus pa sila, binibigyan pa nila yung sarili nila ng mga ganyan na napaka-skandaloso. Diba? Skandalosos! Pero yung amount na yan, nalaman lang natin. Diba? So in other words, meron tayong mga hindi nalalaman. Ma'am, Nasisecret kung na. nangyari sila ito, ma'am, mismo. excuse ha, Yeah. kung nangyari ito, ma'am, sa panahon ng isang Ay, Rodrigo sus. Duterte, mumurahin niya ito. Yeah. Nalintik ka na, Mumurahin mo, nalintik ka putang ina, na. Balik niyo yan. Oo. Mumurahin niya Impossible. ito. Yeah. Alam mo nga, Eric, no? Napaka-behave ng Kongreso noon kay PRRD. Ay, oo. Sobra silang behave. Behave sila. Meron ako mga naririnig Kaya nga, nagutom sila na. Kaya nga ngayon grabe, parang nagwala mga kababayan, mga buaya. na nagko-cruise, itong mga speakers na ito, pinapa-cruise yung mga buong lahat ng kongreso, pati mga asawa nilang pangit, no? Mga pangit. Pero hindi nalalaman ni Digong, sinisikret nila kay Digong. Yeah, kapag nalaman yan, ma'am, ipapa-audit yan ni Digong, ipababalik yan talaga sa kanila. Grabe, ma'am, no? How can you imagine, ma'am, na nagdarahop ang taong bayan, 60 pesos $1 na, ma'am, the highest, ang sabi kaya hapon, the highest in 25 years. Ito, at ang pinakahuling 60 pesos, ma'am, was 2001 nang lumayas sa kapangyarihan si Joseph Estrada, 25 years ago. Yan ang pinakahuling pumatak sa 60 pesos per $1 ang exchange rate. And kahapon, ma'am, 105 pesos per liter. Ngayon, 110 pesos per liter. 110. Ang diesel at 98 pesos na Vin ang Diesel. gasolina. Mula sa 93 pesos lang kahapon habang nag-uusap tayo, Ma'am Lorin. And yet, mamumudmud ka ng 600 million pesos sa pundo ng mamamayan para sa panunuhol sa impeachment laban kay Sara Duterte. At tama ka, may iba pang ibinigay. Hindi lang ito ang 2 million pesos cash na mga Easter bonus nila. Alam mo, Eric, na mga kababayan, yun talaga yung advantage nitong mga ito, ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, yung mga buhaya na yan. Yung advantage nila over us, wala silang kapasidad mahiya. Walang hiya, no? Kakapal talaga ng mga mukha nila. Pangit pa. Pero pabayaan lang natin kasi hindi mo naman sila mapipigilan eh. Hindi talaga. Pero Huwag natin pabayaan sa kanilang pagnanakaw. paratingin natin ang takdang panahon at sa takdang panahon maniningil tayo. No, hindi pwedeng pinapabayaan ito. Alam mo yung bakit? Kung bakit hindi pinapabayaan? Kasi uulit ito. Uulit. Nakasiksik isang bansa tayo eh, no? So, meron tayong shared memory, no? Yung collective memory natin. Nandiyan yan sa collective memory. So, kailangan sa collective memory natin, ilagay natin dyan, nakabitay ang mga putang inang yan. Sa takdang panahon, kailangan Bitayin. magdanak ang dugo at yung mga magnanakaw na yan at yung pamilya nila pagbabayaran natin. Correct. Ma'am, puntahan din po natin ito, maliban sa iskandalo na ito, ang hippopotamus na pagka-bulldog ni Hippopotamus. Romualdez, ni Tambaluslos, inatake niya si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, gaano Sino ka yan? kasigurado? Sino yan? Si Asidri. Yung baboy damo. Baboy! Ano sinabi niya? Sabi niya kay Congressman Toby Chanco, gaano ka kasigurado na may prueba ka na 1 million times na sigurado kang hindi mapapakiusapan ang isang Sara Duterte, parang overacting yung mga pahayag mo. Anong proof mo dyan? At saka sinalin siya rin ni Asidri na baboy damo ni Martin Tambaluslos. Baboy damo. Sinalin siya si Toby Chanco. Si Baboy Congressman Chanco. damo. Anong proof mo na nanunuhol ang administrasyon para lang ipilit ang impeachment laban sa Vice President? Ma'am, your take on this, talaga namang dinudumog, imbis na magpaliwanag, dumog attack sa mga nagbubunyag sa kabulastugan hinggil sa impeachment at hinggil sa pang-iinsulto nila kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita itong dalawa, Congressman Erese at Congressman Toby Chanco, inatake sila, Ma'am Lorin. Alam mo, sabi ni Edward Snowden, no, when a crime is exposed, when exposing a crime is treated
as if it were a crime, Yeah. then you are sure that you are led by criminals. And Correct. Jude Asidre is one such criminal, no? Correct. I agree to that. Tingnan mo na lang yung pagmumukha niya. Talagang the unfortunate truth about Jude Asidre is he looks every bit the corrupt politician he is, Yeah. no? Baboy damo. Baboy Nakikita mo damo. talaga. You can almost see the people around him starving while he fattens himself. That's the unfortunate for optics of Jude Asidre. At saka alam mo, yan yung sinasabi ko ng walang kahihiyan itong si Jude Asidre. Tapos alam mo pa siya, mahilig Di ba pa siya. ma'am nakwento ma'am? He Yeah. was cited na pabalik-balik sa jail ni Madriaga at iba pang mga Yes. drug syndicate criminal convicts. Tapos nagtakip pa siya ng mukha niya. Kasi Nagmask. ayaw niyang makilala kung sino siya. Jude, ikaw lang yata yung ganyang kalaki yung mukha sa buong Pilipinas. Yung Parang square barelet, na may mga taba-taba barelet ng dito. nakrudo. Kahit so ilang mask yun, baka nga panty ng lola niya yung pinantakip niya. Or sako ng bigas yung pantakip niya. Paano mo naman itatago yung pagmumukha mo? Sin laki ng tapalodo at laki-laki ng mukha mo, di ba? Tapaludo talaga. Kakanakaw mo kasi, magnanakaw ka kasi, ang dami mong pinagnanakaw sa Pilipino. Ayan tuloy, bundot ka, di ba? Bundap. Oo. Grabe ang atake niya ma'am kay Congressman Toby Chanco dahil supposedly Congressman Toby Chanco and Congressman Erese are among their allies. Supposedly. Pero independent mag-isip itong dalawa at kayang magsalita ng direktahan At sinabi nila na hindi nyo kasi kayang brasuhin o pilit-pitin o arigluhin ng isang Sara Duterte. Alam mo, bilib na bilib ako kay, yun naman yung kagandahan for me, yung function ni Jude Asidre. Mas lalo niyang pinagaganda yung itsura ng yung mga courageous na nagsasalita ng katotohanan. Kasi saktan siya dahil nga sinabi yung katotohanan na si Inday, hindi mo siya maaareglo. Unlike itong si Jude Baboy Damo, walang prinsipyo ang hayop na yan. Walang lahat pwedeng aregluhin. Kaya tinan mo ang taba-taba niya, lahat ng basura kinain niya. 'Di ba? So I believe in that, Eric. I truly believe in that. That Tama. what is inside will manifest in the externals. No, it will really happen. Yung itsura mo, Jude, is a very very clear reflection of who you are. Baboy ka. Lahat kinain mo, 'di ba? Wala kang prinsipyo. Kaya nga bilib ako kay Toby Chanco. Bilib na bilib ako kay Erese. Talagang bilib na bilib ako. Talagang na very comforting to listen to people who speak the truth, no? Especially at a time like this. Yeah, I agree. And mama, nakakatabang puso po yun because it is not coming from the Duterte side. Yeah. These statements are not coming from those who are aligned to the Duterte. They are making statements out of their actual observation sa kalagayan ngayon. Dahil hindi nila masikmura, mami. Mga kababayan, ay pipilit mo sa gitna ng krisis, sa gitna ng kahirapan, at kawalan ng direksyon ngayon ng gobyerno, ay nagkakagulo itong mga buaya at buitre na binubudburan ni Marcos at Romualdez na mga panunuhol upang dumugin ang isang Sara Duterte samantalang milyong-milyong Pilipino ang apektado ng krisis na nangyayari sa Middle East. Ang produktong petrolyo paubos na, 14 days na lang ang supply line, wala pang klaro na centralized importation at tuloy-tuloy na sumisirit pataas ang produktong petrolyo, bigas, kape, asukal, tinapay, pandesal, lahat nawawala ng trabaho ang taong bayan. Impeachment ang dinudumog tapos magbubuhos ka ng 600 million pesos sa pera ng mamamayan upang ipanunuhol at tatawagin ninyong Easter bonus. Mabuti na lang po at may ganitong uri like kagaya ni Congressman Leandro Libeste na nagsalita muli, Ma'am Lorraine, kaninang umaga, ni Congressman Igay Erese at Congressman Toby Chanco. Kaya sila inaatake ngayon at pinupuruhan. Alam mo, para the way I see all of this is like it's a play.
no? Mhm. Kasi siguro writer ako, nakikita ko ang ganda-ganda ng story. So ito yung pagkakataon mo na magbida-bida ka, no? Magbida-bida ka, mamili ka, bida ka o kontrabida. 'Di ba? Mhm. Kasi it's a time of great moral crisis, 'di ba? So itong sila Jude Asidre, kahit mabuhay pa siya ng 1 million years, nobody will ever say about him, hindi mo pwedeng makipag-areglo dyan. 'Di ba? So he will never know the joy of him and his children and his apos and whoever, no, his family will never know the joy of what is usual with the Dutertes, 'di ba? So hindi nila Agree. alam. Itong mga magnanakaw na ito, no, pag wala na kayo, patay na kayo, mga hayop kayo, idudura ng mga Pilipino ang pangalan ninyo sa mukha ng mga anak ninyo. Okay, ng I mga agree apo ninyo. Yan ang magiging buhay ng mga anak ninyo at mga apo ninyo kasi mga magnanakaw kayo. Pero ngayon, si Toby Chanko, nakikita ko yung post ng anak niya. Ang proud-proud ng anak niya. Oo. Di ba? Mhm. Ganda. Di ba, alam mo, Eric, no? Nung namatay yung tatay ko, wala naman siya pinamana sa amin na sobrang laki. Walang ganon, no? Mhm. Pero grabe, the gift of a good name. Saan ka makakabili niyan? Na very consistent. Very consistent. Sasabihin ng mga tao sa akin, in my page or when I meet them, you're the daughter of Justice Badoy. Justice Badoy. Oh. Napakalinis. And grabe, no? Parang, I really feel in my heart that my father lives in me. Yes, he's physically gone, but I feel him in me, and he guides my family, my children, even my apos who are coming, Nax, they're coming, they will be guided. Pero ito mga ito, yung lolo mo magnanakaw, 'di ba? Ay, Yung oo. lolo mo, 'di ba ganyan? 'Di ba ganyan, no? Yung lolo mo sinira ang Pilipinas, sinungaling ang lolo mo. Tingnan mo and it's age of digital ngayon, digital age ngayon. O panoorin mo yung lolo mo, tarantado, ito yung sinabi niya, tapos ito yung sinabi niya, 'di ba? Ito yung lolo mo, adik ko, tingnan mo, nagsisisipol siya sa UN, 'di ba? Yeah, What a correct. curse, 'di ba? What a curse, 'di ba? Yeah. At yun yung sinasabi, ma'am, ni Mark Antony, no? To paraphrase, not Yeah. exactly the words, sabi niya, the evil that men do will Yeah. always live after Yeah. them. Of course, Yeah. ang kadugtong nun, medyo masakit. The good are oft entered into their bones. Pero yung unang bahagi, totoo yun. Yan ang mangyayari kay Tambaloslos, kay Marcos, kay Sandro, kay Judas Cedric, itong Because, sila Rimulya. Yeah. That was a very beautiful speech by Mark Anthony Yeah, Mark Shakespeare, Anthony. na Yeah. yung sinasabi niya na yung mga nagtaksil na Yes. napakabuti nito. Yan ang buhay ni PRRD. Mhm. Napakarami nagtaksil sa kanya. Pero pag tinanong siya ni ES, ito ba yung pinakamahirap na dinaanan mo? Hindi, yung COVID. Oo, this is true. Lahat dumapa, buong mundo. Yeah. Nag-reset, nag-restart. Pero si Duterte, hindi po nalugmok ang Pilipinas. Yeah. We were able to get up early and we were able to survive. The most difficult test in the modern history ng buong pangdaigdigang kalusugan at kalagayang pang-ekonomiya, hindi po tayo nalugmok kagaya ng in-expect ng iba. Isa tayo sa naging isang matatag dahil question po yon ng pamumuno. Leadership and governance. Yun po ang ipinakita ni Rodrigo Duterte. Yung Syria, yung Iraq, until now, they cannot recover from the ISIS. Pero yung ISIS attack sa Marawi, 4 months, tinapos ni Rodrigo Duterte. Sa Iraq, sa Aleppo, sa Basra, sa Syria, umabot ng 5 taon, hindi pa po tapos ang ISIS infiltration sa lipunan nila. Sa atin, for 4 months, tinapos ng isang Rodrigo Duterte. Walang if, walang but. Walang pumunta sa frontline, pumunta sa habang lumilipad ang mga bomba at nag-aalangan ang kanyang Presidential Security Group, but he wants to see the troops on the line. Pinupuntahan niya. Halos pabalik-balik yan, ma'am, doon sa ospital, sa Camp Evangelista, sa Patag, sa Cagayan de Oro. Kasi yun ang pinakamalapit na ospital na dinadalan ng sundalong mga sugatan sa labanan. Rodrigo Duterte, kahit gabi, hating gabi, may lilipad na 3 helicopter, bababa siya, pupuntahan niya ang mga bangkay doon na dinadala ng mga sundalo, pati ang mga namamatay, ang mga nasusugatang sundalo. He was there to comfort them personally as their commander-in-chief. Yan ang decisiveness ng liderato. Kaya 4 na buwan, tapos ang digmaan.